May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Kasama po natin ang chairman ng National Parent Teacher Association Luzon Chapter na si Bienvenido Aspile or Sir Bien. Magandang umaga po sa inyo, Sir Bien. Good morning, Ma'am. Okay, sir, siguro po ang tanong ko muna kung ano yung naging papel ng mga Parent Teacher Association or PTA sa unang linggo po ng pasukan. Well, Ma'am, to tell you honestly, it is our advocacy being in the National PTA na sa kada mag-uumpisa ang ating taunang pagsisimula ng klase, kami po ay kaagapay ng ating mga local PTA sa bawat paaralan, considering na ang National PTA po ay binubuo ng 18 rehiyon ng ating bansa. So tumutulong po tayo bilang preparasyon para sa paghahanda ng klase, pag-aayos ng kapaligiran ng mga classroom, peace and order, komunikasyon sa ating mga local officials, nang sa ganon maging matagumpay ang ating pagsisimula ng bawat taon ng pagkakaklase ng ating mga bata. Opo. Sir Bien, good morning. This is Mix Bustos po, no? Especially na napapanahon talaga ngayon with the issue also ng mga student athletes that passed away. Hindi ko naman siya directly na kinokonekta, no? Pero at the same time, syempre importante pa rin yung communication, yung collaboration ng eskwela, ng eskwelahan at mga magulang. More so ngayon, gano'n na po ito mas importante? Especially papasok na po tayo ng eskwelahan ulit. So napakahalaga, sir, na ang ating magulang at ang paaralan at ang mga guro, ang komunidad, ay merong isang aktibong partisipasyon sa bawat isa. Nakikita naman natin na hindi lingid sa ating kaalaman at ito ay lagi, bata pa tayo, sinasabi na, ang paaralan ay hindi orphanage. Hindi ito orphanage na ang ating pamilya, ang ating mga anak ay dadalhin lang natin sa paaralan at pababayaan na natin sa paaralan ang paglilinang para sa kanila. Sa panahon ngayon, sir, napakahalaga ang role ng magulang para sa paghubog ng kaalaman at tagumpay ng bata sa pakikipagtulungan sa paaralan. Yun po yung binibigyan namin ng strong emphasis na i-guide natin ang mga bata hanggang sa kanilang pag-aaral. Hindi lang basta natin tinuruan ng ABCD sa paaralan, sa tahanan, and then ibinigay sa paaralan, wala na. Paano, sir? Paano, sir? Mga practical examples ngayon na napapanahon na pag-uwi galing sa eskwela, dapat nasusundan din ng magulang. At yung turo din ng magulang na i-apply ng bata sa eskwelahan, sir. Napakahalaga po nun, sir. Sabi ko nga, na pagkagaling sa paaralan, hindi naman natatapos din ang role ng magulang na naturuan ng paaralan ng bata. Dapat pagdating sa bahay, iginaguide rin. Kaya ang ating paaralan, ang ating mga guro, ay nagbibigay ng iba't ibang asignatura para sa ating mga mag-aaral. Na kung saan pagdating sa bahay, ito naman yung role ng ating mga magulang din na ipagpatuloy nila doon. Tignan nila kung talagang natutunan ng bata ang kanyang leksyon o ang kanyang pag-aaral sa oras na siya ay nasa paaralan. Namomonitor, nagkakaroon tayo ng check and balance how the child progress in its day in the school o sa kanyang pag-aaral. Napakahalaga po nun, sir. Hindi pwedeng, ang role lang natin bigyan ng baon, bihisan, ihatid sa school. Hindi ganoon ang tunay na paglilinang sa ating mga kabataan. Opo. Bakit po, Sir Bien, why is this your observation? Marami ho ba ang quote-unquote guilty sa ganito ng mga magulang? Actually, ma'am, to tell you honestly, isa yan sa dahilan bakit sa kabila ng pagiging abala ng bawat isang kaanib ng National PTA, ipinagpapatuloy namin ang advokasya na kung saan nakita namin ang kahalagahan ng continuous na paglilinang sa bata, hindi lang sa paaralan, maging sa tahanan. Marami pong pangyayaring ganyan, ma'am. Inihatid ng magulang ang bata, nagtongit na si nanay, uwian na yung bata, wala pa sa bahay. Ang katwiran ng ibang nanay, hindi pa nakakahits, pabaya sa pag-aaral ng bata. Hindi lang pera.
ang kailangan ng bata sa kanyang paglilinang, ng kanyang edukasyon at ng kanyang magandang buhay. Dapat continuous guide. Sabi nga, learning is a continuous process. Hindi natatapos yan sa paaralan lang. Yun nga po. Ayan, actually yung values formation nga very important. Minsan nakakaligtaan. Hindi lang naman puro grades ang importante po. Kahit na mataas ang grade mo, kung masama naman ang ugali mo, Wala rin. wala po yun. Character diba? is everything. Opo. And it just calls to mind. Sabi ko nga sa mga nalalaman ko, for example, sa Japan, for example, partner Migs, Sir Bien, yung mga bata sa school tinuturuan ng life skills. Bata pa lang. Kumbaga parang yung first few years is not even subjects, Oo. partner. Practical, daw? no? Oo, life Chores. skills. Oo. Chores. Oo, Oo, chores. maghugas ng pinggan, maglinis, magluto, magsaing ng Japanese rice. Masarap yun. Masarap yan. O magsaing. Sino bang mga anak dyan na hindi pa rin marunong magsaing? Correct. 'Di ba? Oo. Baka guilty tayo dyan. Magluto ng itlog, 'di ba? Although mahirap minsan yung perfect. Oo. No? Yung anak ko laging pinapractice yan eh. Oo, Kailangan perfect. hindi Sunny side up. masira. Oo, Oo. Yung mga simpleng mga bagay po na ganyan. Kasi sabi nga nila, pag marunong ka ng chores, ay mas magiging mabuting tao ka in general, Sir Bien. Yes, ma'am. I agree on that premise na sinabi niyo po because I do believe in the Bible, nasa scripture yan. Diba? Sabi nga, train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it. Napakahalaga po ng matutunan ng isang bata ang life skill from the early stage of ng buhay niya. Bakit? Hindi po tayo nakakasiguro sa takbo ng buhay. Hindi natin alam, ngayon malusog tayo, kasama natin mga magulang natin, bukas hindi na. 'Di ba? So kung hindi tayo natuto ng mga life skills during bata, ano ang kahinatnan ng isang bata? Kahit na napakatalino ng isang bata, subalit wala naman siyang practical application on the learnings, puro theoretical, it's nothing. It's nothing, ma'am. I do believe on that. Opo. Sir Ben, medyo babalik ako doon sa premise ko kanina, no? Dahil national interest na nga ngayon, nangyari sa dalawang player ng Ateneo. Pagdating po sa extracurricular activities, di ba? Mga policies or mga processes, meron din po ba nga, kumbaga, pinupush ngayon? Or baka na-timing na naipush ng inyong pong hanay, National Parent-Teacher Association, na ay talagang, may implement po siya para lang din sa safety and protection for both parties, for both sides? Actually, I will answer you straight and categorically, sir. Yes, sir. I'm also an athlete. Yes. I'm a varsitarian during my college days. When I was in the seminary, I was once a varsity player in basketball. Yes. With respect to Ateneo's confronting issues right now, I am not saying na they are wrong, but the application on the training camp, it should not be the proper training dun sa karagatan. Ginawa rin po namin yan, sir, being an athlete. I am a 5'10" in height basketball player. Yes. And during my time, malaki na ako. Sentro ka nun, sir. Yeah, I play number 5. Para sa Pilipino di ba? 5'10" Sir correct. Bien. And my coach also did that practice unto us. We call that water training. But it's just a a hip dip. The purpose of that is to enhance yung leaping and rebounding ability ng isang player. Now, and running makes you even stronger and faster because when you're running under the water or inside the pool, it should not be in the sea, it should be in the pool. No? Yung hardship mo or yung difficulty mo sa pagtakbo in water, when you apply it on the ground, napakaganda ng pagkakaiba. Mabilis ka. So yun yung purpose ng water training, ma'am. Now, with respect naman doon sa issue na ginawa ng Ateneo, siguro yun yung nasa isip nila, but that is military training. It's not a part of athletic training. Na mga bata, mga na high nasa dagat school. ka. I mean, Lalo na, magka-college ma'am. pa lang. Yes, ma'am. Lalo na po yung ginawa nila, it has been practiced nila doon sa karagatan na yon, hindi lang ngayong taon na to, for so many years ginagawa nila yan doon. Now the problem is
Tinanong ba nila yung mga player nila kung lahat ay talagang proficient in swimming? Hindi. 'Di ba? Kasi kasama na dun, ma'am, with all due respect sa Ateneo, kasama na rin sigurado doon yung relax and leisure nila. Opo. 'Di ba? Opo. R&R nila 'yon, rest and recreation nila 'yon. So it's not a purely athletic training. So I keep following Baterbonia, just to mention the name, Baterbonia. I keep watching him playing sa palarong pambansa, and I admire the guy. High leaper, dunker, scorer, dribbler. He possesses the potentiality of being a better athlete in the future. So, hindi pwedeng sasabihin nila aksidente yun eh. There is a negligence on their end. So now, lessons learned, it is a wake-up call unto us and to the government na dapat i-refrain natin yung mga ganong training na hindi direktang alam ng mga magulang yung gagawin ng mga bata. Kasi merong future na ibinibuild yung bata. And then all of a sudden, mawawala lang, masasayang. At the age of 19, a very potential player si Baterbonia. Okay. And the other guy, he's a Divine. Divine, ideally. Yes, si Adili. Opo. Okay. Well, Sir Bien, maraming salamat po sa pag-share ninyo ng inyong opinion and thoughts on the matter. At sana nga po ay dahil sa trahedyang ito ay magkaroon po tayo ng mga safe sports na parang safe sports na Or action plan, Oo. policies, di na ba? prinsipyo, mga principles on Oo. safe sports Yes. na kailangan bawat eskwelahan, bawat, 'di ba, kumbaga team, merong kailangang i-follow Yes. Para hindi na siya mag-fall sa mga gray area. di ba? para hindi na 'to mangyayari.